Okay, so good day. This is Engineer Rex again, and for this video, I will be discussing about the moment of inertia. So, based from the definition, the moment of inertia it is a measure of an object's resistance to change in its rotational motion, acting as the rotational equivalent of mass in linear motion. And it is also known as the rotational inertia. So again, so when we say moment of inertia, this is from the word resistance, no? Object's resistance, sabi niya dito ay, so parang dito natin pala nakikita yung kakayanan ng isang object na ma-resist yung isang rotational motion, no? So kaya pagdating sa mga design subjects ay gamit na gamit itong moment of inertia, no? So kasi once na nag-design ka, we are very particular doon sa positioning um, ng ating cross section, kung siya ba ay nakapatayo or nakapahiga, no? Like for example na lang yung rectangular, yung beam natin, bakit mas pine-prepare na naka-orient siya ng paganyan na mas mataas yung height kumpara dito sa nakapahiga yung beam, no? So kung sino man yung mas mataas na rotational inertia or moment of inertia sa kanila, yun yung ginagamit pagdating sa design, no? So kung ito bang mas mataas yung height niya na parallel dun sa height ng beam, or yung yung height niya is naka-parallel doon sa x-axis, no? So dalawa lang naman yan. So by the definition, proceed muna tayo dito. We say that the inertia is equal to the integral of rho squared dA. So wherein yung I is the inertia and dA syempre yun yung differential of area. And rho is the perpendicular distance from dA to the axis of inertia. So ibig sabihin, pagka ginamit natin yung rho, that is perpendicular. So perpendicular siya lagi doon sa axis, no? Perpendicular distance to the axis of inertia. So pag sinabi nating axis of inertia, ito yun, no? So let's say ang axis of inertia mo itong x. So dito magro-rotate yung isang differential area. So by the way, this is the cross section, no? Yung kulay violet na to. So any cross section kasi or any figure ng ating inertia, kaya naka-general siya, ganyan yung itsura. So let's say meron kang kukuning differential of area sa kanya, and then from that area kunin mo yung perpendicular distance mula dun sa axis. So pagka dito siya nag-rotate sa x, ang tawag natin dyan ay ix, no? So the distance, the inertia is equal to the integral of rho squared. So ibig sabihin, lumalabas na itong y natin is the rho value ng ating x, no? Rho x. Lagyan lang natin ng sub x. Ibig sabihin, yan yung perpendicular distance from dA to the axis of inertia. Yung axis of inertia kasi natin ay x, kaya nilagyan lang natin ng subscript na x. So kung dito ka naman sa y, magkakaroon ng rotation. Ang tawag natin naman dyan ay iy. Okay? So the distance from the differential of area hanggang dun sa y is what we call the rho distance. Pero para hindi tayo magkalituhan, since magro-rotate yan dun sa y axis, let us call this as rho y, no?
So that is the perpendicular distance from DA to the y-axis. Okay? So generally, pwede nating sabihin that the moment of inertia about the x-axis is just the same as rho squared dA, but dito sa moment of inertia about the x-axis, yung rho kasi natin dito ay equal sa y, no? Or that is the rho x. And on the other hand, the moment of inertia about the y-axis, ang rho naman natin dito ay equal sa x distance. Para hindi tayo magkalituhan, lagyan lang natin ng subscript na rho sub y. Okay. So, ito yung formula ng inertia na gagamitin natin para makaderive tayo ng mga formula ng iba't ibang cross-section like rectangular or triangular or any types of any types ng geometric figures, no? So kapag composite, so ibang usapan na rin yun, no? So let's have an example here. So sabi dito sa example number 1, determine the moment of inertia of a rectangular section with base B and height h with respect to, so letter A is with respect to centroidal axis and letter B with respect to base B. Okay. So nagdrawing na ako dito ng figure, and if we are going to plot this rectangular base B and height h doon sa ating Cartesian na x and y axis, so syempre ito ay magiging h over 2 dito sa taas, may h over 2 rin dito sa baba, pero ang coordinates nito ay 0. Anong coordinates nito? 0 yung x, ang y-axis niya ay, so gamit ako ng ibang kulay para hindi nakakalito, no? So the distance ng coordinates nito ay 0, then h over 2 positive. While on the other hand naman dito, ang coordinates naman nito ay 0. In this case, dahil nasa baba siya ng y-axis, this is negative h over 2. Okay? So, let us derive the formula for the moment of inertia with respect to the centroidal axis. So, again, so the moment of inertia, so ginagamit nating moment of inertia ay Ix, no? Pero dahil yung ating inertia ay nasa centroidal axis, nasa centroid, di ba pagka centroid gumagamit tayo ng bar na symbol na ganyan, no? So pwede nating lagyan ng bar dyan para masabi nating centroidal moment of inertia yung kinocompute natin. So again, the formula for that is the differential of area. So gagawa tayo ng differential of area dito. Ito yung magiging differential of area natin. Tapos ito yung magiging rho distance natin. So mula dito sa ating differential of area, ito yung ating magiging rho, na kung saan yung rho distance natin ay always equal yan sa y kapag, so rho x, lagyan lang natin. So dahil dito tayo magro-rotate sa x-axis, rho x, so that is y. So ito naman yung ating differential of area, na kung saan yung ating differential of area, sige mamaya na lang. So again, by definition, rho squared dA. But saan ba tayo nagro-rotate dun sa x, no?
So, ang limit natin ay papalakarin natin from anong limit? So, mula dun sa pinakababa hanggang sa pinakataas, dun tayo tumingin sa y axis ng ating coordinate. So, negative h over 2. So, maglalakad yan from negative h over 2 to positive h over 2. Na? So, what is the value of our rho? The value of our rho here, rho x is equal to y. How about yung ating dA? Ang differential of area natin is just the same as the area ng strip yan. So, ang area ng strip ay dA. So, ano ba yung differential of area natin? So, ang differential of area natin ay rectangle. So, ibig sabihin, yung area ng rectangle natin ay base times height. Ano ba yung distance na to? So, let's say, itong haba ng strip natin ay x. Samantalang itong thickness naman ng ating strip by integral calculus, that is the dy, differential of y. No? So, dahil parallel yung thickness na napakaliit doon sa y-axis, that is equal to the differential of y. So, dA is equal to x dy. But, saan ba equal yung distance x natin? Okay, so, based dito sa drawing, we can say that distance x is equal to the base b. Okay, so baka malito kayo, baka sabihin nyo, lampas naman to sir. Hindi po yan lampas, no? Napalampas ko lang yan. So, yung x distance na yan ay equal lang rin sa b, so that the differential of area is just the same as b dy. At constant po yung base b. Okay, so by simplifying, the moment of inertia is just the same as rho squared. So, what is the rho? So, that is y squared. How about the dA? dA is b dy. Okay, by the way, ang b natin ay constant by integral calculus. Sabi sa integral calculus, kapag constant po yung value, pwede natin yang ihiwalay at ilagay dun sa labas ng ating integral sign or sa likod. So, by simplifying this, so magkakaroon tayo ng b dito, tapos ang matitira dito ay y squared dy. Okay? So, by evaluating this integral, what is the integral of y squared dy? Diba sabi natin, the integral of x raised to n dx is just equal to x raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Na? So, by simplifying this, so ix bar is now equal to b y cube over 3. Then, dahil definite integral siya, let us evaluate this from negative h over 2 to positive h over 2. So, solving this inertia, so ix bar is now equal to, pwede na natin ihiwalay yung b over 3 para y cube na lang siya, no? So, y cube or so bali yung ating y cube, yun na yung i-evaluate natin, no? So, ang y cube is from h over 2, then cube minus negative h over 2, then cube. Okay? So, from this, we can now simplify this by ix bar is equal to b over 3. What is h cube over 2 cube? H cube over 2 cube. 2 cube is 2 times 2 times 2. That becomes 8. Tapos minus negative h cube over. So, ang mangyayari, negative and negative, magiging positive lang naman. So, gawin ko na po itong plus h cube over 8. Okay? 2 times 2 times 2, so becomes 8.
So, saan equal yung 1/8 plus 1/8? So, ito, i-calculate natin yung 1/8 plus 1/8. Tapos, lagyan na lang natin ng h cube doon sa dulo. So, b over 3 multiply by, what is 1/8 plus 1/8? So, 1/8 times 2. So, magiging ano lang po yan, 1/4. So, dahil 1/4 yung lumabas sa calcu, 1/4, lagyan lang natin yung 1/4 ng h cube. So, 1/4 times h cube. So, h cube over 4. So, by simplifying this answer, so the value of our ix bar, what is 3 times bh cube over, what is 3 times 4 over 12. Okay? So, based from this answer, nakalimutan kong sabihin rin kanina, ang atin pong inertia is the 4th degree. Raised to the, kumbaga naka ano siya, hindi siya 2D, hindi siya 3 dimension, 4 dimensional to, no? Dahil 4 dimensional to, expect natin ang inertia unit ay pwedeng millimeters to the 4th, meters to the 4th, so feet to the 4th, or inches to the 4th, no? So, makikita nyo naman kung, let's say, ang base natin ay naka millimeters ang ating unit. So, millimeters raised to 1, tapos raised to 3. So, ibig sabihin, pagka sinum up natin yan, raised to the 4th power po yung magiging value ng kanyang inertia. So, again, ang inertia po natin ay 4D, 4 dimension. Ang 2D ay plane, no? Pag sinabi nating plane, meron lang x-axis and y-axis. Parang itong drawing natin ng rectangular, 2D yan. So, kung magkakaroon niya ng z-axis, magkakaroon niya ng kapal or lapad, ang tawag naman dyan ay 3D. Pero bakit itong inertia 4th degree? No? Hindi lang siya second, hindi lang siya third 3D. Kumbaga 4D pa siya. 4 dimension. 4th dimension null unit. Okay, 4th dimensional unit siya. Okay, pagka 4th dimensional unit is hindi lang siya 2D, hindi lang siya 3D. Kumbaga nagkakaroon na rin ng inclusion ng time, no? So kumbaga nagkakaroon na ng time dito dahil nagkakaroon na ng tinatawag na rotational, no? Okay? So the value of ix bar is bh cube over 12. So meron rin tayong pwedeng computein, magiging yung ating iy bar. So, to compute for the iy bar, so ix bar and iy bar yan. So, ang mangyayari lang po dyan ay kung iy bar naman tayo, dito naman tayo mag-rotate. Dito naman tayo gagawa ng strip sa dito naman tayo gagawa ng strip sa y, no? Parallel. Perpendicular sa y. Parallel sa y yung strip. Tapos, yung distance sa y hanggang dito is the perpendicular, no? At yung perpendicular na yan is tawagin nating rho y. And that rho y is just the same as x, no? So, mapapansin nyo, integral of, yung magiging, ano dyan, integral of rho y squared dA, then the limit is from negative b over 2 to positive b over 2. Okay? So, iy bar natin is just the same as b, wait lang. So, magiging integral of ng rho natin dyan ay equal lang sa x squared. Ang ating
BDY, ang ating X, let's say this is Y. So, ang DA natin dito ay sabihin natin na Y dx. So that yung y natin, y value natin is just the same. Saan ba equal yung y value natin? Sa h lang rin. So we can write this as h dx. Okay? So from negative b over 2 tapos positive b over 2. So meron kayong mapapansin dito, halos parehas lang siya doon sa x. Ang nangyari, nagkaroon lang ng palitan ng variable. Imbis na x, imbis na y, x ang nakalagay dito. Imbis na dy, dx ang nakalagay dito. Tapos imbis na b, h ang nakalagay dito. Therefore, kapag i-continue natin to, ang iy bar value natin dyan ay equal lang sa b cube h over 12. Yung b naman yung mag-cube, yung h naman yung hindi naka-cube. So, here is now the formula. So, itry nyo na lang na ituloy yan, no? Pero ganito lang yung magiging formula nyan. So, naka-cube po yung ating base, then yung ating hi over 12, no? So, sino ba yung magbibigay ng mas mataas na inertia dito sa dalawang to? So, let's say ang base B natin ay, say, base B is 300 mm and yung height h ay equal sa 500 mm. What is the inertia na Ix bar? And what is Iy bar? So, apply lang natin tong formula na to. So, 300 times 500 cube over 12. So, ibig sabihin, ang value nito, 300 again, times 500 cube over 12. Okay, so the value is 3125 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. Samantalang ang Iy bar naman natin ay so 1125. So madalas pagka millimeters to the fourth ay naka times 10 raised to 6 yung value niya. Mas maganda kasi kung naka times 10 raised to 6. Kasi maraming value yan, no? At saka pagdating sa design, mas magandang naka times 10 raised to 6 siya kasi magka-cancel siya dun sa moment value kapag ginamitan siya ng bending stress is MC over I. Yung M kasi naka kilonewton meter, tapos yung I is naka millimeter raised to the fourth. So, para ma-convert to sa Newton millimeter, naka times 10 raised to 6 na, no? Ang megapascal kasi, 1 megapascal is equivalent sa 1 Newton per square millimeter. Kaya, pagdating sa mga unit, mas pine-prepare na naka-Newton at saka millimeter yung mga units sa design, no? So that is now the value. So anong kahalagaan, bakit natin kino-compute yan? So pagka tinanong yung inertia, we have to stick dito sa value na to. Bakit itong Ix lang, sir? Paano yung Iy? So sabi nga natin sa definition, kung tinatanong lang ang inertia, we have to stick dito sa value ng Iy na Ix na 3,125, no? Bakit yan yung ating governing value ng inertia? Kasi siya yung mas mataas ang value ng inertia. Siya yung mas makakapag-resist doon sa tinatawag na
object's resistance, no? So, yan yung mga madalas na reason kung bakit, for example, sa bahay natin meron tayong beam, meron tayong biga. Bakit hindi nakapahiga yung beam natin, no? So, for example, ito yung beam natin. Bakit mas pinaprepare nating naka-orient ng ganito yung beam natin kaysa sa naka-orient na ganito yung beam natin? Okay? So, alam kong naiisip nyo na yung reason kung bakit mas pinaprepare itong ganitong orientation kumpara dito. Kasi pagka dito sa, let's say ito yung una, first and second, mas pinaprepare natin yung first kesa dun sa pangalawa. Kasi kapag ang orientation natin ay pahiga, mas prone sa malaking value ng deflection itong pangalawa, no? At hindi natin hinahayaan na mangyari yun. Kaya dapat ang ating inertia ay nakaganito, no? So kumbaga based dito, mas less ang deflection, at the same time mas less din yung tinatawag na rotational. So pag ito nagkaroon ng rotation, madali itong mag-rotate. Unlike dito na kapag ganyan, mas capacitive siya pagdating sa rotational, no? Kaya nga ang tawag ulit sa ating moment of inertia is the rotational inertia. Okay? So that is now the value of Ix bar. How about the value of yung pangalawa naman? Paano naman daw kung with respect sa base yung ating kukomputin na inertia? Okay? So drawing ko lang, then post ko lang muna saglit yung video. Okay, so yan, na drawing ko na yung ating section ng rectangular na with respect doon sa base B. So, with respect dito sa base B, okay, so, ibig sabihin kung with respect sa base B, ang inertia na tinutukoy natin dito is Ix, no? Pero wala na siyang bar dun sa taas kasi hindi naman centroidal to. With respect lang yan doon sa ating axis, no? So, in this case, let's try to derive the formula for the inertia. And again, so gawa ulit tayo ng strip. So let's say the strip is this one. So when we are dealing with the strip, differential lang po yan at napakaliit or napakanipis nung ating differential dyan, no? So halos approaches to zero nga, sabi. So parang kasing kapal na lang yan ng hibla ng buhok. So ito ay again dy pa rin yan. Tapos this is distance x. Tapos itong distance na to ay y pa rin. So but x is equal to b pa rin, huh? So based from the definition, so inertia with respect to x is equal to rho squared integral rho squared dA. Okay, so saan equal yung rho again natin? Sa x squared. Yung dA pa rin natin, ganun pa rin naman. This is y squared. And yung ating x dy, then from saan ang limit naman natin dito? So kung titingnan natin yung limit, ito ay from 0 0 up to h, then 0. 0 pala yung x, then yung y is h. Okay, then from 0 to h yung magiging limit natin. But x is equal to base b. So, based from that integral sign, pwede nating ihiwala ulit yung b. So, b multiplied by the integral of y squared dy, no? So, from 0 to h.
So the limit is b multiplied by y squared dy. Paano yan? So magiging y cube over y raised to 2 plus 1 integral calculus to 2 plus 1 over 2 plus 1. Then the limit is from 0 to h. So ix value now is now equal to b multiplied by, saan ba i-substitute natin yung y dun sa h. So mapapalitan yung y ng h. So magiging h raised to 2 plus 1. So magiging h cube over 3 minus 0 cube over 3. Okay, so therefore masabi natin that the value of ix is equal to bh cube over 3. So this is now the formula in solving for the inertia ng rectangle with respect naman doon sa tinatawag na base B. So hindi na nilagay dun sa problem kung with respect sa height naman. Or with respect dun sa kanyang base or sa mismong height, no? Kapag ka dito naman yan, magko-compute ng inertia with respect sa height, ang magiging IY value naman natin ay mapapalitan lang rin yung H, yung B at saka H. Yung B naman ang naka-cube, yung H naman ang hindi. BH cube over 3. So that is now the answer kung sakali na inertia naman with respect dun sa height H, na. So kung ganyan po yung magiging value ng inertia. So huwag kayong malilito, yung isa po ay centroidal at yung isa naman po ay, ito po yung centroidal, ito naman yung with respect sa base. Okay? Then, paano kung lutang naman yung rectangle? So iba na naman ang formula na, no? Kaya minsan sa ating inertia, meron tayong tinatawag na transfer formula, no? So meron tayong tinatawag na transfer formula of inertia. So meron pang triangle yan, no? So mamaya na lang natin so paano kung nakalutang, sir, yung area? Let's say meron akong axis dito na x and y, tapos andito yung rectangle ko. Anong formula niyan? So iba na naman ang formula niyan. Kaya kapag ganyan na po yung formula, kapag ganyan na, ginagamitan na natin ng tinatawag na transfer formula. Okay? So meron itong formula na ginagamit. So yung inertia ng ating any section ay just the same as the I bar plus AD squared. So saan ba yung, ano ba yung A, ano yung D squared na yan, no? So this is the transfer formula. So rewrite ko lang, no? So I centroidal to plus A area D squared. Okay, so paliwanag natin isa-isa yung mga parameters na nandiyan. Pero bago natin ipaliwanag, mas maganda kung pakita muna natin yung derivation kasi mahirap ipaliwanag to ng hindi natin nakikita yung mismong pinagmulan ng formula na to. Ibig sabihin, kung gusto mong malaman yung inertia ng kahit na anong section, ay gagamitin mo itong formula na to, no? So okay, so kung x to,
kung x yan, x rin yung ating x bar. Kung y to, y din to, no? Okay, so ganyan lang. Okay, so let's try to derive this formula. So again, let's say we have here an axis. So we have to generalize, no? Kasi paano kung hindi centroidal yung inertia? Paano kung hindi naman hindi naman with respect sa base yung ating inertia? So paano yung inertia nun? So dapat meron tayong general formula ng inertia na applicable sa lahat. At yun yung tinatawag na transfer formula. Okay, so paliwanag natin to. So meron tayo ditong x-axis and y-axis. So again, let's say balik tayo dun sa derivation. No? Meron tayong dA or differential of area, and sa section na yan, general section na yan, let's say nandito banda yung ating centroidal, no? So andito yung ating centroidal. So pangalanan natin tong x bar or x sub O, pwede rin, no? So medyo ibaba natin para mas makita. So alam natin yung centroid niyan, so mako-compute yan, then sabihin natin na yung centroid niyan or centroidal ay diyan nakalocate sa x bar. Okay, so how to compute for the inertia of this section? So again, balik lang tayo dun sa ating formula. Sabi natin, inertia is equal to the integral of rho squared dA. And saan ba equal yung rho? So itong distance po na to, mula dito hanggang dito, is sabihin natin ito yung y distance. Then this is now the distance ng ating D. Baka mapagkamalang depth to, pero hindi to depth, no? Ito po ay D. Ngayon, minsan nagkakalituhan kapag ka x and y. So kapag sabihin natin ay ix ang sinosolve natin, so rho x yan, ang D na ginagamit ko dito ay D sub y. Ibig sabihin yung perpendicular distance ng y, no? Doon sa ating centroidal. Okay? Samantalang itong y naman na nandito, that is the distance of the area and the centroid, no? So based from that figure, applying the formula, yung value natin ng ix ay equal sa integral ng, so kung ito ay dy, balik tayo dito, minsan dito sa formula nilalagyan ko to ng d sub y. So kapag inertia ng x bar, ito ay magiging dy, tapos kapag y naman, y to, dx naman ang gamit, no? So magiging y, so integral of, balik tayo dito, so y plus d raised to the second power, tapos dA. Tapos ano mapapansin natin dito, pwede siyang gamitan ng pwede nating ma-expand dyan, no? So ix, dito ko na isulat, no? Is equal to the integral of y squared plus 2yd plus d squared, no? Tapos dA. Okay, let us be consistent. Kung dy yan, dy rin to. Lagyan natin ng d sub y. Okay? Differential of area. Okay, so by expanding this value, that is the integral of y squared dA plus 2, constant naman yung dy. So pwede natin ihiwalay yung 2 dy integral of y dA plus the integral of
plus dy squared dy squared integral of dA. Ayan, ganyan ang mangyayari. Tapos, analyze natin tong formula natin. Saan ba equal itong y squared dA? Di ba itong y squared dA ay equal lang rin naman yan sa based dito sa formula. Ito yan. So, equal lang rin yan sa Ix bar. No? How about itong YDA? Ang YDA, ang product nila, kung mapapansin natin, that is the centroidal, tapos yung area niya. So, kapag ka-centroidal yan, tapos yung product ng area niyan, ay nandun mismo na, yung product ng ating distance y at yung differential of area niyan. So, kumbaga centroid yan, tapos nandun mismo sa centroid yung distance niya. So, automatic yan, magsisiro lang po yung value niyan. Tapos, matitira is dy squared, constant yan. What is the integral of the differential of area? Area lang rin, no? So, kaya magiging plus area multiply by dy squared. So, therefore, the formula for the inertia ng x is equal to Ix bar plus AD squared. No? Pero yung perpendicular yung gagamitin natin na distance dyan sa dy, kaya e squared natin yan. No? And similarly, kung gusto naman natin masolve yung Iy, so Iy bar naman yan, centroidal plus a dx squared. No? So, these are now the formula na madederive natin kapag gagamitin natin yung transfer formula. So, ito rin po yung nakasulat dun sa taas. Yun nga lang, pinaghiwalay ko na yung Ix at saka Iy. So, paano natin masasabing paano natin ma-apply itong formula na to? So, let's say derive natin yung formula ng inertia with respect sa base. Ano ba yung with respect sa base? BH cube over 3. Basta dapat, alam lang natin. Sa ibig sabihin nito, itong mga yan, inertia at any rotational axis. Ibig sabihin, kahit nakalutang yung triangle, o let's say ganyan, tapos andito yung inertia mo, pwede mong computein yung inertia na yan nang gamit lang yung formula na yan. No? Kasi kapag ang kabisado lang nating formula, yung na-derive na formula lang natin dito ay yung BH cube over 3 at saka BH cube over 12. Paano kung nakalutang yung area? So, dapat inertia ng ganito na yung gagamitin natin. No? So, to solve this problem, let's try to derive muna. Paano computein yung area, yung inertia. So, let's say meron tayong with respect sa base B. Gamitin natin yung formula, no? So, this is distance B. Okay. Pause ko lang saglit. Okay, so example number 2. So, derive the formula for moment of inertia. Dapat may moment to, no? Moment of inertia with respect to base using the transfer formula for moment of inertia. So, let's say gusto nating malaman yung inertia with respect dito sa base na to. So, that is Ix. No? So, para malaman yan, gamitin natin itong formula na nandito, no? Para dito sa solution na yan. Okay, so to apply that formula, so what is Ix bar? Dapat ang requirement dito para magamit mo tong transfer formula, alam mo lagi dapat yung centroidal. Okay, so alam mo lang yung centroidal, alam mo na, malalaman mo na yung inertia sa kahit saang point, na.
So from this, let's try to derive this formula. So that is, what is the inertia ng Ix bar? Sige, formula muna tayo, a dy squared. So Ix now is equal to, what is the inertia of Ix bar? So that is bh cube over 12 plus area, b times h. And dy naman is, ang dy natin, malalaman natin siya, mula dun sa centroid niya. Asan ba ang centroid niyan? So, let's say yan yung centroid ng ating rectangle. Tapos yung distance niyan hanggang dito, that is dy. No? Okay? So, mula doon sa axis ng rotation hanggang doon sa centroid ng ating figure, that is what we call dy. No? So, ang dy natin dyan ay equal sa ang dy natin ay equal sa saan? H over 2. Tapos naka-squared. So, yan yung dy. So, dito ang dy value is H over 2. Okay. Then, Ix bar value equal sa BH cube over 12. Okay. So, simplifying this, Ix is equal to BH cube over 12 plus BH cube over 4. Kasi H times H squared, tapos 2 squared, so magiging 4. So, sa calculator natin, let's try to input sa calcu yung ating coefficient lang, no? 1 over 12 plus 1/4. So, ang lalabas sa calcu ay 1/3. So, ibig sabihin yan, 1/3 yung coefficient, tapos, kasi ito 1 over 12 yan, tapos 1/4 to. So, ibig sabihin, kopyahin lang natin yung BH cube, tapos, apply lang natin yung syntax, yung ating coefficient na 1/3. So, the value of the Ix bar, dito ko na lang isulat. Ix, is BH cube over 3. So, ito, napalabas natin yung formula na BH cube over 3 nang hindi tayo nag-integral. Ang gamit lang natin yung transfer formula. So, transfer formula lang yung gamit natin. So, kaya napaka-powerful nitong inertia na to, nitong transfer formula na to, kasi yung formula ng inertia sa kahit saang axis of rotation ay malalaman mo gamit itong formula na to, no? So, napakaganda niyang formula na yan kasi applicable yan sa kahit saan. Basta wag mo lang kakalimutan yung Ix bar at saka Iy bar. So, inertia ng centroidal ang dapat na hindi mo kalimutan, yung ating Ix bar, no? Okay, so for the next problem, let's try to make another example. Okay, so example number 3. So determine the moment of inertia Ix and Iy of the rectangular section with base B 300 mm and 500 mm with respect to the following using transfer formula of inertia. So, meron raw tayo ditong base B na 300 mm at depth or height. Minsan kasi height yan no? Gawin na lang nating end height H. Ito, para hindi nakakalito. Height H equals sa 500 mm. Okay. So, to solve for letter A, so para sa letter A, ang tinatanong ay centroidal. So, ibig sabihin, kung centroidal yan, yung axis natin ay i-locate natin dun sa centroidal. So, again, dun yan sa kalahati. At ito rin ay sa kalahati.
since ang centroid ng ating rectangular ay nandun sa gitna na distance, no? So, parang na-compute na natin to kanina, no? So, to solve for ix, ang ix kasi natin dito, ito yung ating x, ito yung ating y, no? Pero yung ix natin ay equal lang rin sa ix bar. Kasi ito ay ix bar centroidal, no? Minsan ang centroidal ay ang notation rin dyan, wala dyan yung ating bar. Minsan nilalagay rin na nandito sa baba yung x bar, no? So yan, pero parehas lang itong dalawang to, no? Ang ix kasi natin ay nagbabago depende kung saan mo nilolocate yung x-axis or y-axis mo, no? So ang formula again pagka centroidal is bh cube. Ay, paano kung gagamitin natin yung transfer formula? Kung pwede rin gamitin natin yung transfer formula. Ix is equal sa ix bar plus AD squared, area dy squared. Okay, so ang area nya, sige, try to compute. So ix is equal to bh cube over 12. So b is 300, ang h is 500 cube over 12 plus yung area natin na 300 by 500, tapos multiply naman dun sa dy. Ang dy natin ay san equal yung distance ng y papunta doon sa centroid ng rectangle, yun yung dy na value. So san equal yun? Distance ng x-axis hanggang doon sa centroid, diba 0 lang siya kasi doon lang rin mismo nag-coincide yung distance. So 0 lang yan. So mapapansin nyo, kahit kahit dito sa transfer formula, ang lalabas lang ring formula ng ix ay parehas doon sa ix bar, which is bh cube over 12. So kanina, na-compute na natin to kanina. Ito ay 3,125. 3,125 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth, no? So this is now the answer for this problem. Then yung IY naman natin, IY value. So ang IY value natin ay equal sa IY bar or I sub Y bar, no? So ito, ang IY bar natin is equal sa IY bar plus AD squared dx squared, no? At mapapansin nyo yung dx nyo ay magsi-0 lang rin. So magiging IY is equal to 300 cubed times 500. So dito ang naka-cube naman ay yung 300 na over 12 plus 300 times 500 multiply by 0 squared na naman. So yung distance nitong y at yung centroid nitong b over 2 ay nag-coincide, kaya 0 lang rin yan, no? So therefore ang IY natin ay equal lang rin sa, na-compute na rin yan dito kanina. So that is 1,125 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. Okay, so that is now the value of IY. So dahil ang tinatanong ay IX at saka IY, yan yung magiging answer natin. Pero kung tinatanong lang sa problem ay inertia at hindi niya tinutukoy kung centroidal ba siya or with respect ba sa base, ang assumption natin laging inertia with respect to neutral axis. So kung neutral axis siya,
yan yung pinaka magbibigay ng mataas na value, itong 3,125 na. Okay, so that is now the inertia. And then with respect sa base or height, so yung letter B sagutan naman natin. Okay, so para sa letter B, ito po yung figure niya. Sabi niya is with respect sa base and height. So ito yung base, ito yung height. So with respect dyan yung axis. Okay, so with respect sa base, ang Ix natin ay equal sa Ix bar plus AD squared na. So again, ang Ix natin ay equal sa BH cube over 12 plus yung area na 300 by 500 multiply by D. What is the distance D? Ang distance D po natin ay mula dito sa centroid hanggang doon sa distance na to. Okay? So ilan po yan? Kalahati ng 250. So that is kalahati ng 500, I mean, that is 250. Then is-squared natin, no? Then let us compute na lang for this value. Okay, so Ix is equal to, so 1.25 times 10 raised to 10. Pindutin nyo yung eng for the first and second time. So hanggang sa pangalawa, times 10 to 12, magiging times 10 raised to 9. Times 10 raised to 6 is 12,500 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. No? So that is now the answer for this problem. So, okay. Ang sabi lang naman niya, transfer formula. Pero, what if gawan natin ng ibang solution? Meron pa ba kayong ibang naisip na solution? Bukod dyan sa transfer formula. Okay, hindi naman na required itong alternate solution. Pero para lang mapakita natin. No? So, this is the first solution. Approach 1. So, sabihin na lang natin na ito ay approach 1. How about yung approach 2? Approach 2 is the easiest way. Yung parang nasa derivation natin to kanina eh. Parehas lang ba ito na BH cube over 3? Sige nga, try natin. 300 times 500 cube over 3. Yan. So, ang lalabas na value lang rin dito ay Ix is equal to 12,500 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. So, ito yung kagandahan pagkabisado mo yung inertia with respect sa base. Pero yung BH cube over 3 na yan ay applicable lang kapag with respect sa base ang inertia na tinutukoy, no? Kaya minsan, magtataka yung iba pagdating sa mga design subjects, ang solution na nakikita nila ay ito. Mahaba yung computation. Pero minsan, may mga solution naman na ganito lang yung solution. Sasabihin, ang ikli naman ng solution, no? Pero parehas lang yung nako-compute na value dyan, no? Kasi, parehas lang po yung value ng inertia na yan. So, you can derive this transfer formula, the BH cube over 3 dun sa transfer formula or using integral, no? So that is the first and second approach ng ating solution. Meron pa bang alternate approach, sir? Pwede pa, meron pang alternate approach kung gusto niyo yung pangatlong approach. Ano yung pangatlong approach? Ix. Okay, so yung pangatlong approach na ipapakita natin ay based doon sa derivation ng ating inertia. Kaya napakahalaga rin na alam natin yung derivation ng inertia kasi in case man na nakalimutan natin, ito na lang yung tanging sandata natin. Yung concept. Okay? Okay, gawin mong ganyan, no? So, Ix
is now equal to, ano na ulit yung derivation natin dito? Ito ay differential of area which is equal to x dy, but x is equal to 300 kasi yung base. So 300 dy. So ix is equal to integral of, sige, rho squared dA. So ang distance mula dito hanggang dyan ay rho squared dA. Saan equal yung rho? Rho y is equal to y. So rho y. Tapos limit is from 0 to y1 to y2, no? So rho natin ay equal sa y, so integral ng y squared. Saan equal yung dA? Sa x dy. But ang x dy natin ay equal sa 300. So kung ito magiging 300, so from y1 to y2, saan ba equal yung y1 natin? Saan maglalakad yung limit? From 0 papunta sa h, but h is 500. From 0 to 500, no? So ito, dito ko na lang sulat, ix is equal to, pwede nating hiwalay yung 300. So 300 integral of y squared dy from 0 to 500. So you compute for the value of ix is 4,500 millimeters to the fourth. So same lang yan kung yung value natin ay bh cube over b cube h. So same lang yung iy natin kapag b cube. So 300 cube times 500 over 3, no? Iy value is 4,500 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth, no? So ito po yung magiging answer natin. So kung gusto nyo ng integral, sige, try nyo na lang yung integral, no? Okay. Pwede yung approach 1, approach 2. So try nyo na lang itong approach 3. So ganyan lang rin naman yung magiging solution, no? Okay, dito naman tayo mag-proceed sa solution number sa letter C. So again, i-redraw ko lang, post ko lang saglit. Okay. So ito naman po yung letter C. Paano naman daw kung yung ating rectangular na may dimension na 300 by 500 ay 200 millimeters below the base. Tapos 300 millimeters naman to the left of the height h, no? So to compute for ix muna tayo, no? Again, formula again, ix bar plus ad squared. Okay? So ix bar plus I bar plus ad squared. So ang I bar natin ay equal sa, ang I bar equal yan sa inertia. So 300 by 500 cube over 12 plus area. Ang area ay 300 by 500 multiply by d. Okay, so ix bar tapos ito dy. So yung distance ng y mula dito hanggang dito, this is dy. Okay, so para malaman natin yung dy na yan, that is 200 plus kalahati po ng ilan?
kalahati ng 500. So, 500 over 2. Then, quantity squared. Huwag natin kakalimutan yung squared, no? So, the value of Ix here is now equal to so, 33,500 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. No? So, that is now the answer for this Ix bar. Okay, bago natin solve yung Iy, meron pa bang alternate approach? So this is approach 1. How about approach 2? Applicable ba? Approach 2, formula based kasi ang approach 2. So sa tingin nyo, applicable ba ang formula 2, ang approach 2? So not applicable. Okay? So, hindi po applicable ang formula base. Wala tayong formula. Hindi natin pwedeng sabing BH cube over 3 yan. Kasi hindi naman yan with respect sa base. Okay. Sa approach 3, applicable kaya? So, let's try. Pwede. Kasi general ang approach 3. So, ang ating Iy is just equal, ang ating Ix, is just the same as the integral of rho squared dA. So, dun pa rin babalik sa formula, no? So, ang rho natin ay so, again, kung meron tayong dA dito, yung x natin, distance, is just equal to 300, no? Tapos, ito yung ating y. Ngayon, magbabago na ngayon yung limit ng y natin. So, that is y squared times x dy. But x is equal to 300 millimeter. Then the limit. What is now the limit? So, this is from y1 to y2. So, the limit here is from saan magsisimula? So, kung ito yung x-axis natin, magi-start yung ating y-axis. Yung y niyan ay magi-start from 200 up to 200 plus 500. Bakit 200 plus 500? Kasi andito yung point. So, 200 to, i-plus mo pa yung 500 doon. Kaya magiging 200 plus 500. So, itong x is again 300. Okay? So, solving for Ix now is equal to the integral of 200 from limit from 200 so limit is from 200 to 700 to, tapos ito ay magiging 300 y squared dy. So paki-compute na lang po ito. Pwede rin naman na hindi nyo ilagay sa likod yung constant, no? Pero nakasanayan kasi na nilalagay sa likod. Pero wala namang magiging problema dyan. So, kung ilalagay natin sa calcu yan, compute. So, yung y, syempre magiging x lang yun kasi wala naman tayong dy dun sa calcu. So, 300, input nyo sa calcu nyo, integral of 300 x squared from 200 to 700. Ayan. So, 3.35 times 10 raised to 10. So, again, input nyo sa calcu nyo, no? So, ganito yung magiging itsura ng calcu nyo. 200, 700, 300, x squared dx. Ang lalabas ay 3.35 times 10 raised to 10. I-click nyo yung eng para maging times 10 raised to 9 siya. Pero isa pang eng para nandun tayo sa standard na times 10 raised to 6. So, that is 33,500. So, Ix is just the same. 33,500 times 10 raised to 6 millimeters to the fourth. So, this is now the answer for this problem. So, this is just the part 1 of the video tutorial. So, sa ating part 2 ng discussion ay didiscuss naman natin kapag triangular ang ating section
At paano naman kapag ka-composite na? Composite meaning hindi lang iisang section ang ating area. Meron ng dalawang rectangle. Pagka-composite, let's say, ganito. Meron tayong section na ganito. So, composite na to. Kasi pwede mo na siyang iwalay sa tatlong area. No? Na area 1, area 2, area 3. Pwede rin namang ang gagawin mo, kung ganyan, pwede rin bubuuin mo muna siya. Sorry. Pwede mong bubuuin mo muna, tapos ima-minus mo ngayon yung nandito sa part na yan. No? Na kung saan ay gamit na gamit yan dun sa design subjects. So, sa mga susunod na video, tutorial ay pwede nating ma-discuss yung mga ganyang composite. So, itong pinag-uusapan pa lang natin ay iisang area pa lang, rectangle pa lang. No? So, paano na kapag composite siya? So, yun lang po ang ating video for today, and I hope sa part 2 ng ating discussion for this inertia ay mapanood nyo rin po yung part 2 ng discussion. So, may mga formula po dyan sa inertia. So, sa ngayon, inertia pa lang ng rectangle ang ating nade-derive. So, meron rin po para sa triangular and other section, no? Hanggang sa magkaroon po tayo ng composite. So, thank you for watching this video, and I hope you learn a lot from this video tutorial. So, thank you again and again. This is Engineer Rex, and hope you like this video. Thank you.